Bumisita sa Giwan, Eastern Samar si Pangulong Noynoy Aquino isang araw bago ang anibersaryo ng pananalasa ng Super Typhoon Yolanda. Iginiit niyang tuloy-tuloy ang programa ng gobyerno para matulungan ang mga nasalanta. Pero hanggang ngayon, may mga probinsya pa rin hindi pa tuluyang nakakabangon. Makibalita tayo kay Gretchen Legaspi. Bago pa man humagupit ang Super Typhoon Yolanda noong nakaraang taon, batid na ng mga meteorologists na mag-iiwan ito ng tatak sa kasaysayan. At hindi sila nagkamali. November 8, 2013, bago mag-alas 5 ng umaga, tumama ang bagyong Yolanda sa Giwan, Eastern Samar. Nakapangingilabot ang ingay sa paligid. Halos 300 kilometro kada oras ang bilis ng hangin, katumbas ng isang magte-take off na jet aircraft. Tumawid sa Leyte Gulf ang bagyo at binalis ang iba pang bahagi ng Samar, hanggang sa maramdaman ito sa syudad ng Tacloban. Bago mag-alas 8 ng umaga, mahigit 10 talampakang malapader na alon ang humampas sa bahaging ito ng Tacloban at nawasak ang daan-daang bahay. Sunod na tinambok ni Yolanda ang bayan ng Palo. Hindi rin kinaya ng malalaking simbahan at gusali ang bagyo. Bahagyang humina ang Super Typhoon habang binabaybay nito ang probinsya ng Leyte. Pero sapat pa rin ang lakas nito para mag-iwan ng matinding pinsala sa Cebu, Iloilo at Palawan. Ito na ngayon ang ika-364 na umaga mula nang maranasan ng mga taga-Giwan ang trahedya. 70% na raw ang recovery ng bayan. Sa pagbisita kanina ni Pangulong Aquino, na-turn over na rin ang pabahay para sa daan-daang nasalanta. Ayon sa Pangulo, dinisenyo ang mga bahay para di agad masira ng malalakas na bagyo. Gawa ang mga ito sa coco lumber. Ang mga residente ang kailangang humukay ng sarili nilang palikuran. Para sa mga tulad ng pamilya Villacorta na halos 1 taong nagtiis na tumira sa tent, dream house ang ibinigay sa kanilang tirahan. Tagal-tagal ko na po pinangarap ng dream house namin. Pero di nila singpalad ang mga nasa Tacloban. Bakas pa rin sa lungsod ang pinsala ng bagyo. Hindi pa nga natatanggal ang barkong inanod ng storm surge. Nasa dagat pa rin ang bahagi ng ilang bahay na nilamon ng alon. Nananatili sa Tacloban City Convention Center ang mga wala ng mauwian. May ilan namang napipilitan na lang bumalik sa danger zones dahil naroon ang dati nilang bahay. Sabi ng lokal na pamahalaan, marami sanang lupaing pwedeng pagtayuan ng pabahay. Pero problema ang pondo para rito. Marami rin ang naghihintay pa rin ng tulong sa Palo. Tulad ni Mang Pedro Lacandazo na namatayan ng 22 kaanak ng manalasa ang bagyo. Sa isang taon ito, wala mang lang nangyari sa mga anak kong namatay kahit na anong tulong ng gobyerno. Mag-aayusin ko yung mga papers, walang nangyayari. Ayon naman kay Pinoy, ginagawa ng gobyerno ang lahat para makapaghatid ng tulong sa mga nasalanta. Tuloy-tuloy rin daw sila sa pagbibigay ng ayuda. Hindi na po maatim ng konsensya kung pabayaan na lang kayo. Hayaang maulit muli ang trahedya at sabing tapos na ang trabaho ko sa inyo. Gretchen Legaspi, Nagbabalita, Pilipinas.